mag-isip ka na, ay, ano bang kunin Mga niya? veil. Diba? Oo nga, veil. Makakita pa tayo ng ganun. Pero nakita natin dito, Xnova, pinipilit niya lang din talagang magamit na yung mga resources dito ng kalaban nila. Same goes para sa RSGL Ganador. Burn yung mga retribution para lang makuha ng dalawang junglers yung kanilang mga jungle camps. Payapa ngayon nangyayari. Actually, normal na to eh. Payapa na to eh, yung mga roamer na sumisilip. Ito na yung payapa mode. The new normal na ano. Pagka walang nanggugulo sa'yo, dun ka magtaka. Oo, yun na yung something nakakaiba. Kasi may nilulutong mga side lane ganks yun eh. Just like what we are seeing at there. Si Dangero na sumubok. Umikot agad dun sa gold lane. But again, look at Soren, Tupac, and Nija. Handa din sila eh. Na-late lang sila ng konti. That's what you would expect. Kasi back siya to. Gugulong at gugulong, mabilis to mga kaikot. Oo. Tapos kasama niya pa yung Croc, di ba? Parang mas magiging aggressive ngayon early game ang RRQ Kaito. But same goes with RSGL Ganador. Having the Ruby and having this Discord, alam mo yung parang ganito yung ginawa kanina ng TNT Z4. Yung Hatak Ruby, tapos Matic Mystic Gush. But now that the turtle is up, tingnan mo yung pwesta ni Xnova. Nasa ilalim, pero may penalty zone na gagamitin para lang di maka-retry. Pero si Nidja pa rin ang makakakuha ng pagong. Mababurst down nga lang siya. First blood mula kay Xnova, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpupunterya ng RRQ Kaito dahil alam nila lamang sila dun eh. Oo, go in lang. Nakuha dito ng RSGL Ganador yung turtle. Pero bumawi lang ang RRQ Kaito getting that kill kontra sa mismong jungler ng RSGL Ganador. So parang hindi rin mamamaximize ng RELG yung mismong turtle buff. Pero for RRQ Kaito, nakita din natin dito na yung CC, hindi mo totally pwedeng iwan yan sa lane eh. Once mapauwi ka niyan, makakakuha yan ng platings. Oo, tinan mo naman, muntikan na. Xnova. At muntikan na nga rin. Speaking of si Xnova, but because of the nature of a Grok na may power of nature, didikit ka lang sa pader, may onti kang regen, ba? Napapaganat, sumasakto sa playstyle ni Xnova na laging nagpapakita. Tumasakto kapag lagi sa utak. Pero hindi dahan-dahan ng katok ng Hindi, Grok, tuloy sa pagkatok dito ang RQ Kaito. Kasi nakuha pa nila yung orange buff nitong si Nidja and parang yun yung strength ng Baksha. Anytime, kayang-kaya niyang gumulong papunta dun sa jungle camps tulad nito. Si Soren Tupac ang kanilang mamamataan. Pero alam niya rin naman na, ba't kita i-go-go? Ikaw yung mismong roamer. Umatak na dito, Soren. May mga chain crowd controls mula sa RELG pero not enough yon to take down and get a casualty. Pero eto na yung sinasabi natin na lamang ng isang Baksha over the other junglers na meron ngayon. Rotation. Ang bilis ng ikot. Meron siyang kakayahan na magmalalim ng kaunti. Innately, makunat ang isang Baksha. Diba? And paulit-ulit lang ginagawa ni Danger yun all throughout this match. But Xnova, pa yung target, it's gonna be Robin. Hinampas lang, pinadaplisan lang ng kaunti. O preo, damhin mo yung power of nature ko. Nagbibigay lang ng threat against Robin on the top lane. Pero now, may turtle na naman. Alam mo yung nagkukumpulan na dito eh. Pero mukhang sa gitna muna ang magiging labanan. Walang flicker. Etong si Ares, pero nag-flicker, Soren Tupac. Papasok siya doon, may kasamang hatak. Pero si Ferds, zinozone lang si Nidja. Nandiyan naman si Andre para tulungan siya. Marereset yung turtle, magkakaroon ng sayaw. Ngayon ang RRQ Kaito, sila yung nalulugi sa posisyon kasi si Andre mismo handang ibigay yung katawan niya doon sa turtle pit. Handang magpakita, nakapag-reach na ng onting buhay. Nidja papasok. Andyan si Soren Tupac. Susubok. Xnova with the power of nature. Wala na, pero nandyan yung wall. Mare-reset na naman. Penalty zone. Nagkakahatakan. Sayawan talaga na napag na si EG Boy, pero walang tatamaan pa. Kaso may hatak. I am offended. Kaso nga lang may yo-yo blitz na ibibigay si Doc Ferds. The wild one is gonna be doing it. Soren Tupac is down. Ngayon si Ares. Kaso nga lang may wild charge. Ito yung hindi dahan-dahang katok talaga. Kasi nang bibigla na lang ang RRQ Kaito. Napilitan pa nga talagang mag-back muna ang RSGL Ganador. Kasi nga naman, setup after setups ang nakita natin mula dito sa RRQ Kaito. Napakahaba nung laban na yun to the point na hindi mo alam sino talaga yung lamang eh. Kasi may gumagamit dito, nilapag si EG Boy, ilalapag din dito yung mga taunts mula kay Nidja. Pero clearly, nakuha ng RRQ Kaito
mas naging maganda yung layer of skills nila dun on that situation para ma-secure pa nila yung turtle. Pero si Sai, tingnan mo, tumitipit-ipi, pero napilitan siyang gumamit ng Purify. Kasi nga naman, nakakatakot yung hatak dito ni Sorin Tupac. Lalong-lalo na kapag alam mong may follow-up kang mararamdaman. Sakto rin kasi yung layer, di ba? Pag nahatak, energy eruption. So, gamit yung Purify, walang tatamaan yung wild charge mula kay X-Nova. Counter-engage for RSGL Ganador. Nandyan yung Kamehameha, may flicker mula kay Andre, pero naku, tatakbuhan lang sila. Kaso nga lang, don't run, Wolf King! Pero nandito yung members ng RRQ, kahit handang tanggapin lahat. Kasi nga naman makunat. Grabe, actually, handa silang tanggapin lahat, pero nung alam nila na unti-unti nang lumalaban ulit ang El Ganador, matik out eh. Nakuha na yung Torre, wala na tayong gagawin dyan. Ano pang sense para magtagal dyan? Rekta out, rekta alis, and nakikita natin dito kung paano tinatry paunti-unti ng RQ Kaito kunin lahat ng control all throughout. The map. X-Nova, humaharap lang dito. And alam mo yung ano, parang sobrang laki ng tiwala niya sa mga kampi niya na anytime nandyan yung follow-up. Speaking of follow-up, si EG Boy na mismo nag-follow up kay Iris. Muntik-muntikan lang. Isang kalabit na lang ni EG Boy. Talagang mapapauwi ng mabilis si Iris. Kasi mamamatay siya sa pagkakataon na yon. But again, RSGL Ganador still surviving yung invasions na ginagawa ng RRQ Kaito. Pero the thing is, sobrang systematic nung ginagawa ng RRQ Kaito. Binibigyan nila ng heads up lagi itong si Ferds doon sa XP lane kasi alam nila how impactful it was for Aterizla to be on the team fight. Diba? So the way they are shutting down itong si Andre, nawawalan sila ng pampalag. Tsaka ang ginagawa dito ng RRQ, yung vision at yung presence ni X-Nova, hindi, kung ikaw ang RSGL Ganador, hindi mo alam, may kasama ba to? Kasi hindi nagpapakita sa buong mapa yung ilang members ng RQ Kaito. Ngayon, si Ferds nandun sa baba, gumagawa lang ng trabaho niya. 'Di ba? Nasa kagubatan na yan, nag-e-explore ng mga wilder minions. Pero nandun na rin si Andre. And si Andre, napipilitan siyang sumama sa teamfight kasi kailangan teamfight oriented eh. Yung hero niya mismo itself. Ang kaso lang, kapag nandun na yung buong RSGLG, hindi lumalaban doon ng RQ Kaito. Parang alam ni Doc Ferds na, ay wala yung katapat ko. Push mo na. Diba? Tatrabaho ko dito. Ngayon, pagbalik na itong katapat ko, tsaka ako sasama. Oo. Diba? Parang laging one step ahead of time yung ginagawa ni Doc Ferds. Predator instinct. Alam niya talaga kung kailan sila lalaban. At ngayon, Denjiro, mukhang may balak silang sagasaan. Yun pala yung orange buff. Walang paki dun sa kalaban eh. Sa orange buff. Diretso sa orange buff. Ito yung destination ko. Arriving at orange buff station. Paparating na sa orange buff station. Ginawang release lang train yung dalawang hero. Di ba may nakaharang nun? Wala akong maki dyan. Wala. Ano to? Hindi to istasyon. Hindi. Ano lang to? Dadaanan lang. At yun talaga yung ginagawa ng RQ Kaito ngayon. Tingnan mo naman, di ba? Wala silang extra movements eh, kumbaga. Walang extra and random na mga hindi kailangang galaw. Tignan mo yung zone na ginagawa dun ni X-Nova and even si Denjiro para lang makuha ni Sai yung Torre. Nandun actually, kanina nandun na si Sorin Tupac, pero kahit humatak siya ng isa, alam niyang hindi pa kayang i-burst ni Robin. Wala pero, pa eh. Late game-wise, Ay, kahit sino kayang tunawin ni Robin, kahit sino kayang tunawin ni Ares.
kailangan lang nila ng items as of now. 5.2k ang lead ng RRQ Kaito. 9 minutes in, pa 10 minutes na, nandun yung Lord. Matic, hindi pa to kaya ng RSGL Ganador. Alam mo, ano kasi, palaki ng palaki yung hinahawakan mo, mas madali mo may bibitawan. Yun lang yun eh. 'Di ba? Kasi maliit lang naman yung kamay. May limit yung sa kaya mong hawakan. Pero, parang ganito lang eh. Ibang usapan na to pag late game na. Oo. Claude Gord. Ay, nako. Pag may isang na mali ng pwesto, Matik. kayang-kaya eh. Matic talaga mabubura sa mapa. At sa late game kasi sa late game kasi pumapasok yung mga moments na parang wala nang pake dun sa na-invest ng early game. As in, focus na lang sa galawan. And speaking of galawan, yung pressure ni Ferds, ni Xnova, natatakot yung RSGL Ganador eh. Parang anytime kasi, ready mag-all-in dito ang RQ Oo. Kaito. Anytime, pwedeng kumagat etong RQ Kaito. Sa sobrang sanay sa wild ni Doc Perds, naninirahan yan sa talahiban. Oo. Di ba? Lagi niyang hawak yung mga bush na ganyan eh. Pero ngayon, uy. nagkaroon na sila ng idea na pwedeng i-burst down, may conceal pa. Andyan yung EG Boy na ilalapag ni Mingwin. Aabutin si Nija. Naku, biglang nag-change target, kaso double target pala. Kasi nung hinahabol nila si Nija, kumukuha din sila ng Lord. Maiipit pa, tapos nandun yung tali ng pagkakaibigan na magmumula kay Doc Sai. Perds. Hinahabol si Sai. Stutter step lang para habulin si Andre, pero di niya aabutan na di na mamamatay. Di Pero na the lang thing daw. is for RQ Kaito, they got the Lord. Nagkawatak-watak ang mga miyembro doon ng RSGL Ganador. Ganda nung zone ng RQ Kaito para mapalayo si Nija. And tinry nila Sorin Tupac to actually contest. Ang kaso lang, wala na yung retribution nila eh. Wala yung retribution holder nila. So mas madali para kay Dengero na i-secure Oo. yung mismong Lord. This is actually a low-scoring game kasi sobrang by the book. Sabi mo na nga kanina, merong sistemang sinusunod ang RQ Kaito. Meron. At napakaganda nung sistema na ginagawa nila. Naku po. Pick-ups after pick-ups. Tinry pa ni Andre Salva yung kakampi niya. May penalty zone na gagamitin doon, pero mukhang maiipit lang din sila parehas. Napasama Yung pa. gusto mong tumulong, pero mukhang parehas na kayong tinarget ng RRQ Kaito. That's 3-man down for them. Kapalit lamang ng isa. Merong chance ang RRQ Kaito na kahit papano bumasag pa ng inhibitor turret. Mukhang kaya pa nga. Papasok, gumulong, doon sa loob. Si Aris. Tapilitan mag-flicker si Aris papalayo kasi nga naman, tinatarget na siya ni Doc Grabe ka Perds. naman, Ferds! Born to be wild! Pero ngayon siya'y mamamatay. Kaya lang naman RRQ Kaito, aatras muna. Okay na sila dun kahit papano. Napasobra ng onti doon si Doc Ferds. Medyo malalim talaga ang pag-explore niya Oo. sa kagubatan dito ng RSGL Ganador. And RSGL Ganador, napatay din pala nila si Mingwin. 'Di ba? Kung merong kaguluhan dyan sa may MDL brush area, Oo. doon sa may bush na yon, meron ding kaguluhan palang ginawa ang RSGL Ganador. And ayun yung maganda para sa kanila ngayon. Kasi 12 minutes in, 13 minutes in, masabi mong unti-unti na nilang kaya. Oo. Diba? Nandyan na yung damage mula kay Aris, nandyan na yung damage mula kay Robin, pero nandyan na naman yung conceal. Nakakatakot kayo, no? Harap-harapan ng nagko-conceal ang mga teams. Oo nga, no, parang ginagamit na lang yung conceal pampabilis. Oh, conceal tayo para mabilis. Ay, wala kami pakialam kung kita nyo kami. Ang conceal namin dito, parang ano lang, pampabilis lang. Yung itutulak mo lang yung tropa mo. Oo. Oh, pre. Meron kang, ano ba tawag doon? Head start. Head start. Ganun lang. Sige na. Parang tinutulak lang sa crush eh, no? Oo nga, pagka medyo torpe yung tropa mo. Oo. Sige na, kung sabi mo na. Tulak Parang na. ganun lang yung ginagawa ng mga teams. And RRQ Kaito still holding on to that system. May flowchart. Parang Meron. laging, kaya ba? Yes or no? Pag yes, edi go. Pag no, Oo. edi don't. Diba? Laging may sistema na sinusundan. And now, Xnova, kung hindi kaya, layo, Naku, pero naku, mukhang naku, kaya ah. ng RSGL Ganador. May blazing duet pa na gagamitin. Ayun Pero lang. not enough yung damage. Kinakapos pa. Ayun lang, ginalawan din ni Xnova. Diba? Akala natin, ang ganda nung hatak. Ang kaso lang, may wild charge pa pala. Hindi niya pa nga ginamit yung flicker on that situation. Ganoon ka-confident ngayon ang RRQ kahit, and even si Ferds, di naman si Nidia. Napaka-konti na lang ng buhay niya. And even si Andre, nanlalambot talaga. Kanina si Nija yung nasa harap niya. Tapos nung nawala si Nija, si Andre naman parang, okay, next. Next. Masahe muna. Oh. Next. Next customer, please. Kaso, wala eh. Iba na si Doc Perds. Ito yung masahing
Mga Rick, ang dami namang trabaho ni Doc Perts. Doc Perts, ang dami mong trabaho. Parang So mga sideline pa ngayon. researcher ka na ngayon, therapist ka pa. Pero RRQ, ang laki ng lead nila, magte-10K na. Sobrang sobrang linis lang ng galawan nila. Yung purple buff, binabahayan nila. Pero parang kumukuha man ni Ninja, Okay di lang. go. Kasi hindi na yung nagmamatter as of now. Kasi hindi naman ganun ka purple buff defendant ang isang Fred Green. And hindi naman din yun yung target ng RQ eh. Ang gusto lang nila dito, makuha yung attention, ma-pressure ang El Ganador. Speaking of pressure, 3 lanes sabay-sabay. Kaso nga lang si Patay. Denjiro ay mamamatay. May EG Boy na ilalapag. Ito na ba ang Penalty simula zone. ng pagbawi? Penalty zone sa likuran para mapigilan ng bahagya. Pero Torre, kaya bang tapusin ng kaharian? May Di mga pa. minions pa sa gitna. Gandang depensa ng RSG El Ganador. Unti-unting nakakabawit, nararamdaman ang damage. Pero meron pang next wave. Nandun pa sa may bandang top lane. Ex-Nova popping the power of nature para hindi siya mahatak. Pero, Oh! andyan din naman si Ninja para doon sa energy eruption. But still, iniindo-indo lang sabi ni Sai, sige, susubok ka. Oh, ito yung mga fidget spinners ko. Ito yung mga, ano ba tawag doon sa Naruto? Shuriken. Mga shuriken ko. 'Di ba? 4-0-0 para sa isang carry. Up. Pero may conceal ah. Wait Susubok lang. ata ulit. Mukhang gugustuhin talaga nilang tapusin ng maaga tong laban. Pero nag-conceal lang para makuha yung Torre dun sa taas. Parang ginagawa ni Ex-Nova. Hi guys, ito kami. Conceal kami oh. Ayun yung ultimate diversion. Ultimate decoy. 'Di ba? Hindi pala misdirection. Ayun na. Diyan, parang ginagawang Kurokos basketball na akala mo ito yung gagawin nila, pero hindi, nandun pala sa kabila. Oo eh, akala ko din parang ultimate decoy, mala high Q eh. 'Di ba? Gumagalaw si Ex-Nova, pero si Sai pala yung meron talagang trabahong ginagawa. Oo, sabi niya conceal ako dito para matulak mo. Ganun lang eh. Ayun yung yun yung mga maliliit na bagay na hindi totally nagiging material kasi maliit lang. Pero since meron kayong nakukuhang mas malaki, wala eh. Nag-add up talaga. Yung mga maliliit na bagay, lumalaki. Tama. Parang one small step of a human is a great leap of mankind. Ganun yung nangyayari. Tama. Sabi ni Neil Armstrong yun eh, hindi ni Neil de Guzman. Pero ngayon, RRQ Kaitos dahil naghanap ng target. Ay! Lahat ibinigay. Hindi na pinagalaw pa si Andre. Kaya naman yung Lord ay mukhang hindi na mapupunta pa at hindi na maiko-contest pa ng RELG. Welcome to the wild, Andre, na nahihirapan talaga as of this moment kasi kayang-kayang i-burst ng mga miyembro ng RQ Kaito. Unti-unting tumatagal ang laban, pero unti-unti ding lumalaki ang lead ng RQ Kaito. At nakikita natin ngayon yung experience na nakuha nila from Season 2. Grabe. Oo eh. Yung ramdam na ramdam mo na nag-practice, nag-training talaga sila. Ngayon may kasama na silang Lord. Look at Doc Birds. 1v1ing itong si Robin. May Lord na nagmamatcha. Penalty zone na sakto. Kaya si Mingwin ay mawawala. May blazing duet mula kay Robin na pa-winter trancho si Doc Si Birds. Sai. Naiipit siya doon sa likuran. Kaso nga lang yung ibang members ay nandun naman sa harapan. Mapaburst down yung Lord. Oh, buhay Tatlo pa rin na lahat. ang mawawala for RRQ Kaito. Kakayanin at ipipilit ba? Kasi Tower lock! tower lock si Tower Sai. lock! Naghahanap siya ng target pero mapaburst out siya. Enough pa to. Kakayanin ba? Immortality para kay Denjiro at tumahampas pa pero it's a wipeout. Makakadepensa ang RSG El Ganador. Hindi pa tapos ang laban! Tuloy lang ang pagpuso ng El Ganador na wipeout nila ang kaharian at mukhang kaya bang tapusin to? Pero mukhang hindi kasi mabubuhay na si Mingwin, mabubuhay na rin si Ferds, but because of that defense, mas may oras, mas may capability sila na umangat ngayon at makakuha ng space, resources at ibaliktad. Mula 11-12K, ngayon halos kalahati na lang ang lead na meron ng RQ Kaito. Tinry nilang tapusin pero mas naging maganda ang depensa ng El Ganador. Sobrang ganda, to be exact. Imagine, getting a wipeout, tas getting 2 outer turrets on the mid lane. Kailangan mag-ingat ng RRQ Kaito. If that would happen again, this is endgame. Oo. Ito na nga yung mga moments na sinasabi nating
wala nang paki dun sa early game established na Oo. early game established items. Kasi depensa, tas galaw na lang yung kailangan. Mga moments sa game na parang alam mo yun, wala, paulit-ulit tayo. Pagalingan na lang pumindot, pagalingan na lang mag-ML. Sabi nga nila, life starts at 40. Tama, Sa RELG, life starts at 18 minutes ata eh. tama. Ito na yung nagsisimula ng maramdaman eh. Bumabakat na yung damage ni Robin. Dito yung, na sila ginaganahan. yung true damage ni Ares, nandyan na ito. Yung penalty zone ni Andre ah. Oo nga. Yung, ang ganda nung kanina, saktong-sakto yun. Mula 0-4, ngayon 0-4 pa rin siya, pero, Pero may 3 assists na. Yun na. And because of that assist, mas makakuha sila ngayon Op. ng oras para umangat. Pero naramdaman pa rin ni Sorin Tupac. Kaso lang si Robin ang nabataan. May wild chance pero may Purify. Si Robin may blazing duet naman. Nandiyan yung Mystic Gush Danger, para oh. paarisin. Pero merong Eternal Guard na ibibitaw itong si Mingguin. Ninja na ipit sa gitna. May Ayun pader. lang. Saan ka punta? Di ka na makakatakas pa. Pero Kaya zone. naman ngayon, RRQ Kaito ay dediretso. Aatras kasi re-respeto. Anong bawi-bawi? Kaya din naming bawiin agad yung momentum na nakuha ng RSGL Ganador. After getting Ninja, transition agad para makuha yung Lord at umaamba-amba pa ng onti dito ang RSGL Ganador. Ang tanong, kaya ba nila? Wala silang retribution holder. Si Mingguin, nag-zone na lang din man. Look at Andre, umopposition lang din. Ano ang gagawin nila ngayon? Kakayanin ba ng El Ganador? Pero Oh! ngayon, si Sorrento baka makakakuha ng Lord! Dediretso, and it's a mega kill for Ares! Wow! Nanakawan ng walang retry ang RRQ Kaito. Pero unti-unting bumabagsak ang mga katawan. Lumabas sa agad yung Lord sa gitnang mapa. At ngayon, 3 laban sa 3. Wait lang ha, si Andre nandoon sa May likod! penalty zone! Sakto din naman. Kaso nasa yung follow-up damage. Hindi Ayan na! aabutan. Nandiyan na si Robin! Nandiyan na yung blazing duet. Pero makakatakbo ang kaharian. Tuloy ang laban. El Ganador, kahit wala kaming retribution, okay lang naman. Nakikita nga natin ngayon yung puso na meron sila. Yung setups ni Andre, yung setups ni Sorin Tupac, nagkakaroon talaga ng resulta. From the lead na meron ng RRQ, 273, maliit yan. Pero ang laki kasi ng nakuha nila. Imagine, kanina 12,000 to. Nahawak ng RRQ kahit ito ngayon, hawak na ng RSGL Ganador. Ito na yung oras ng pagbawi, yung ganti ng api. Pero si Dangero ay may nakitang target. Naghahanap sila dito. Gugulungan si Robin pala, binay pa si Andre pero Nag-purify. napagamit na nga ng Purify. Next Nova. Kaya pang habulin, aabutan ba? Napagamit ng Wild Charge si Ninja lang yung tatamaan niya. May EG Boy na ilalapag pero wala namang magandang target. Aatras dahil na-burn yung mga resources. That's 5 ultimates from RRQ Kaito. Alam ng RSGL Ganador kung kailan na rin sila mag-go in, kung kailan na rin sila mag-out. 9-11. Mula sa low scoring game, low score pa rin naman talaga. Pero RSGL Ganador pumapalag na. 22 minutes in, tama ka. 18 minutes yung start ng life ng RSGLG. Pero for RRQ Kaito, dito natin nakikita na tinatry pa rin nilang gumawa ng play. Kasi kapag hindi nila ginawa yun, makukuha at maiiwan sa El Ganador yung momentum. Exactly the point. Hindi ito yung time para magpahinga ang RRQ Kaito. Kailangan hindi pa rin sila maging reactive. Laban Kailangan lang. sila pa din yung nagsiset ng tempo. Kasi if they would give yung magiging conductor na ngayon ng RELG, mahihirapan sila. Kasi may kaya na ngayon ang RELG. Yung Claude, items niya, naka-Athena Shield pa nga. Di ba? May isang defensive pa. Paano pa kung naka-full damage to, pero ramdam mo na yung sakit. And even, etong si Ares sa kanyang gourd, Ice Queen, glowing. Daming one. Ang daming one. Talagang pwede nilang tunawin kahit sinong mahatak ni Sorin Tupac. Pero, hindi naman din sila pwedeng mag-all-in. Lalong-lalo na, may Lord ngayon na paparating. Nako. 14 seconds in. 14 seconds na lang. Make it 9. Sabayan mo sa countdown. 7, 6. Kaso, wala na eh. Hindi naman natin pa makikita na i-burst down agad yan. Kasi Lord Dance na naman. Pero clearly, lamang ang RQ Kaito because of the turrets na na-push nila nung early game and mid game. Tinatry nila ngayon, i-bait out yung Lord. El Ganador. Ano yung magiging play nila? Kasi parang kahit wala si Ninja, kaya naman yata.
Pag nagpakita si Robin sa top lane, maaaring simulan muli. Nakita na nga ng RRQ Kaito na wala yung gold lane. Nandiyan yung wild charge. Mabibigyan ba? Si Andre yung magiging target pero si Nija kay Doc Ferds nakalista. Ngayon, balik sa lanes. likod! Nandyan sa likod. Aabot yung Mystic Gush na magmumula kay Ares. Ferds! Papapauwi si Sai. Masakit na rin yung damage ng mga balat. Mapapop yung Vengeance ni Ferds. Ngayon, nabawi ng RELG yung posisyon sa Lord. Yung damage mula kay Robin, yung damage mula kay Ares, ramdam na ramdam ng kaharian. Napa-flicker nila dun si Andre, pero parang okay lang. Kasi ang target ng RELG ay yung backline ng RQ Kaito. Sila na ngayon ang may hawak sa Lord. Sila na ngayon ang umoposisyon. Beng-beng-beng na nga lang dun si Robin. Sumisilip ng paunti-unti. Pero RQ mukhang ready pa rin silang gumawa ng play. Malayo si Sai. Uy, hindi na-reset. Ayan, marireset pa lang ngayon dahil sa mga wall na pinoprovide na Xnova. Ito na naman yung mga laban na talagang kakabahan ka kung ikaw ay fan ng dalawang to. Comment down below kung sino sa tingin mong mananalo. RRQ Kaito o RSG El Ganador. Sinasayaw yung Lord. Malagroup performance na individual yung rating. Ganun yung ginagawa nila. Kaso nga lang si Xnova, nung pagsilip niya, medyo na-punish siya. Nailapag si EG Boy. Pero wala naman ng masyadong damage dahil immortalities are crucial at this time. Parang halos lahat naka-immortality na nga yata. Para dito sa side ng RSGL Ganador. For RQ Kaito kasi mukhang alam nila at confident naman yata sila na hindi sila basta-basta mamamatay. Pero mukhang merong play na gagawin dito ang RQ. Kasi sumisilip si Xnova and even si Sai doon sa kanilang purple buff. Naghahanap ngayon kontento at mabahala. Basta-basta may conceal play. Nakakaramdam si Ares. Nakakaramdam si Ares. Pero yung Lord. May penalty zone. Magkakaburst naman ng Lord. Si May Robin! vengeance! May wild charge! Si Robin na Robin! naging target and Robin is gonna be down. Retry battle is for the side of RSGL Ganador is gonna be Nietzsche na makakakuha noon. Pero mukhang iniisa. Isa Naipit. sila. Hinahabol ng kaharian. Ang Ferds. RSGL Ganador may ipit sa likuran si Andre. Hindi na nila papauwiin pinauwi. si Soren Tupac. May Lord pa na dedepensahan pero gusto yatang erase karera ng RRQ Kaito yung base. Kaya naman ngayon may mga Kaya minions ba? na i-clear. Kaya May ba mga minions tapusin? na paparating din. Kakayanin ba? Naku, mukhang hindi. Ang taas ng clear wave na meron ng RSGL Ganador. Pero maraming minions sa parating mula sa taas, mula sa baba. All Iris is around down. the map. Magta-tower lock tama ang miyembro ng RRQ Kaito at kaya nilang tapusin sa hinaba-haba ng laban. Yung endgame na yon, hindi yon yung in-expect